Bonded Tales. Pamagat, pait ng pag-ibig. Sa makulay na lungsod ng Elysium, isang 24 na taong gulang na sikat na model photographer na si Gerald ay nagpasya na simulan ang kanyang araw sa isang tasa ng kape. Bago siya pumasok sa kanyang trabaho sa Bonded Studio, tumungo siya sa The City's Bakery, isang paboritong kainan na kilala sa mga masarap na tinapay at kape. Dala ang kanyang paboritong kamera, umupo si Gerald sa isang tahimik na sulok ng bakery. Habang tinitingnan ang kanyang kagamitan, hindi niya napigilan ang kanyang mga mata na mapadako kay Hart, isang 18 taong gulang na panadera na abala sa pagsalansan ng mga freshly baked pastries. Sa kanyang likas na ganda, tila siya ang pangunahing bituin sa isang kwentong walang hanggan. Sa isang impulsibong sandali, itinutok ni Gerald ang kamera kay Hart at mabilis na kinuhanan siya ng larawan. Sa pagkakahuli ng kanyang ngiti, bumilis ang tibok ng puso ni Gerald. Mula sa araw na yon, naging regular na bisita siya ng bakery, umaasa na makikita si Hart sa tuwing umaga. Pagkalipas ng ilang linggo, nagpa siya si Gerald na kausapin ang dalaga. Nais niyang maging dahilan ito upang makilala siya ng mas mabuti. Isang umaga, habang umiinom ng kape, nagpa siya siyang anyayahan si Hart na maging modelo. "Miss, ako nga pala si Gerald, isang photographer. Ano ang pangalan mo?" Tanong niya, sabik na sabik. "Hart po," sagot ng dalaga may ngiti sa kanyang mga labi. "Anong may paglilingkod ko sa iyo, sir?" "Alam mo, napakaganda mo at matangkad. Sa tingin ko, bagay na bagay ka sa mundo ng modeling." Seryoso niyang sinabi. "Talaga? Maraming salamat sa iyong papuri, sir." Sagot ni Hart, na tila nahulog ang kanyang puso sa mga salitang iyon. "Gusto mo bang maging modelo? Pwede kitang tulungan." Masayang alok ni Gerald. Ngunit napaisip si Hart. "Maraming salamat sa alok mo, sir. Pero kasalukuyan akong nakatuon sa aking pag-aaral. Hindi ko kayang tanggapin ang alok mo sa ngayon." Tugon niya, may seryosong tono. Naramdaman ni Gerald ang kaunting dismaya, ngunit sinikap niyang ngumiti. "Naiintindihan ko. Salamat pa rin, Hart." Habang bumalik si Hart sa kanyang trabaho, naiwan si Gerald na nag-iisip kung paano niya mas mapapalapit ang sarili sa dalaga. Sa kanyang puso, alam niyang hindi ito ang katapusan ng kanilang kwento. Ipinagpatuloy ni Gerald ang kanyang pagbisita sa The City's Bakery, mas determinado kaysa kailanman na makilala si Hart. Sa kanyang matiyagang pagsisikap, unti-unting lumambot ang dalaga at naging magkaibigan sila. Sa mga kwentuhan, natuklasan ni Gerald na si Hart ay isang sweet at mabuting tao, ngunit sa kabila ng kanilang pagkakaibigan, tila may pader na humaharang sa kanyang puso. Sa kabila ng kanyang mga alok na ihatid si Hart, palaging tumatanggi ang dalaga. Bagamat nalulungkot, hindi siya nagpasindak at nagpatuloy lamang sa kanyang mga pagbisita. Isang umaga, nagdala si Gerald ng isang napakagandang bouquet ng bulaklak para kay Hart. Pagpasok niya sa bakery, agad na nahulog ang mga tingin ng mga crew, manager, at mga customer sa kanya habang lumapit siya kay Hart. Nanlaki ang mata ni Hart sa gulat, hindi makapaniwala sa kanyang ginagawa. Ayaw niyang ipahiya si Gerald, kaya tinanggap niya ang mga bulaklak kahit nasa kaibuturan ng kanyang puso, nag-aalangan pa rin siya. "Maraming salamat sa bulaklak." Pilit nang ngumiti ni Hart, ngunit sa kanyang tinig ay tila may lungkot na nagkukubli. Tumalikod siya at nagmadaling pumasok sa crew locker room, kung saan tinukso-tukso siya ng kanyang mga katrabaho. Nginitian na lamang niya ang mga ito at inilagay ang bulaklak sa kanyang locker, ngunit sa kanyang isip naguguluhan siya sa mga nangyayari. Sa susunod na umaga, muling nagdala si Gerald, ngunit ngayon, isang teddy bear ang kanyang dinala para kay Hart. Nagulat si Hart sa kanyang ginawa, at kahit na hindi siya natuwa, tinanggap niya ito upang hindi ulit mapahiya si Gerald. "Salamat, pwede mo ba akong sunduin mamaya? Tatawagan kita kung anong oras." Wika niya, may bahagyang ngiti. "Oo, susunduin kita." Masayang tugon ni Gerald na puno ng pag-asa. Kinahapunan, masayang nag-aantay si Gerald sa labas ng paaralan ni Hart. Dumating si Hart, dala ang bouquet ng bulaklak at teddy bear na ibinigay ni Gerald. Pinagbuksan siya ng pinto ni Gerald, at nang makapasok na sila sa kotse, nag-utos si Hart, "Huwag mong patakbuhin ang sasakyan." Nagtataka si Gerald,
Bakit? Gusto kitang kausapin kaya ako nagpasundo sa'yo. Sagot ni Hart. Ang tono ay seryoso. Ano ang gusto mong sabihin? Tanong ni Gerald sabik na malaman ang nasa isip ng dalaga. Gusto at nililigawan mo ba ako? Kasi sa kilos mo, yun ang napapansin ko. Kuryosong tanong ni Hart. Oo, gusto kita at nililigawan kita. Nais kong mas makilala ka pa. Masayang pag-amin ni Gerald. Huminga ng malalim si Hart at nagpasya. Patawarin mo ako, pero hindi kita mahal. Sa ngayon, hindi ako handang ibigay ang puso ko sa kahit sinong lalaki. Hanggang kaibigan lang ang tingin ko sa'yo. Malungkot ang kanyang tinig, ngunit matatag ang kanyang desisyon. Handa akong mag-antay na mahalin mo. Sagot ni Gerald, umaasang may pag-asa pa. Wala talaga akong nararamdamang romantikong pag-ibig para sa'yo. Huwag mong sayangin ang oras mo sa akin. Dahil desidido akong hindi umibig at nakatuon lang ako sa aking mga pangarap. Matibay na saad ni Hart. Pero sana pag-isipan mo ang lahat. Nakahanda akong mag-antay para sa'yo. Malungkot na sagot ni Gerald. Binuksan ni Hart ang pintuan ng kotse at lumabas. Ayoko nang makita ka pa kung manliligaw ka sa akin. Hanggang pagkakaibigan lang ang pwedeng mamagitan sa ating dalawa. Ibinabalik ko na sa iyo ang bulaklak at teddy bear na binigay mo. Paalam. Desidido at sigurado ang kanyang boses habang isinarado ni Hart ang pintuan ng kotse at naglakad palayo. Sa kabila ng sakit sa kanyang dibdib, napayuko si Gerald. Ang kanyang noo ay dumikit sa manibela ng kotse. Sa biglang pagsabog ng emosyon, aksidente niyang napindot ang busina at bumusina ang kotse. Nagulat siya sa kanyang ginawa. Tumingala siya. Ang puso ay puno ng pag-asa at pangarap. Kahit na ang mga salitang binitiwan ni Hart ay tila isang pader na humahadlang sa kanyang daan. Kinabukasan, nagpa siya si Gerald na pumunta sa bakery ng maaga, umaasang makausap ang isa sa mga malapit kay Hart, si Alice. Nang pumasok siya sa The City's Bakery, agad siyang binati ni Alice. Uy, Suki, ang aga mo naman. Wala pa si Hart. Masayang bati ni Alice habang abala sa kanyang gawain. Nandito ako para kausapin ka. Seryosong sinabi ni Gerald. Ano to? Bakit? Tanong ni Alice nagtataka. Gusto ko sanang mas makilala si Hart. Kahapon kasi nag-usap kami at ibinalik niya ang mga ibinigay ko sa kanya. Parang busted ako. Malungkot na sagot ni Gerald. Oh shoot. Ganun ba? Ibig sabihin wala ka na talagang pag-asa. Hindi na nagulat na tugon ni Alice. Bakit mo naman nasabi na wala na akong pag-asa? Tanong ni Gerald naguguluhan. Alam mo, maganda, malambing at mabait si Hart, family-oriented pa. Pero kapag nakapagdesisyon na siya, talagang desidido siya. Mula elementarya pa lang, nakaset na ang isip niya sa kanyang mga pangarap at mataas yon. Mas mabuti pang huwag mo na siyang ligawan dahil paulit-ulit ka lang mabibigo. Maraming nanligaw sa kanya at lahat ay luhaan. Kwento ni Alice, puno ng pag-aalala. May alam ka bang ibang paraan para mapalapit ako sa kanya ng higit pa sa pagiging kaibigan? Tanong ni Gerald, naniniwala na ang tunay na pag-ibig ay hindi mapipigilan. Sa puntong iyon, dumating si Hart at nadinig ang tanong ni Gerald. Wala nang ibang paraan, Gerald. Sumuko ka na. Direktang sagot ni Hart. Bakit? May mahal ka na bang iba? Tanong ni Gerald, umaasang may puwang pa sa puso ni Hart. Tumingin si Hart sa mga mata ni Gerald. Tatapatin na kita. Hindi ko kayang gawin ang lahat ng responsibilidad ng isang girlfriend. Kung tatanungin mo ako kung kailan ako magiging handa, hindi ko rin alam. Ayoko ring mag-antay at itali ka sa akin dahil hindi ko maipapangako na mamahalin din kita pabalik. Humanap ka ng iba, yung babae na kayang suklian ang pagmamahal mo. Kung ipagpapatuloy mo ito, pareho tayong masasaktan. Ikaw dahil mahal mo ako ng higit pa sa kaibigan, at ako dahil nakikita kong malungkot ang aking kaibigan dahil sa akin. Saad ni Hart habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Mangyak-ngyak si Gerald sa kanyang narinig. Sige, sa tingin ko tama ka. Ayokong makita kang malungkot dahil sa akin. Lalayo na ako. Sana maging masaya ka. Nakangiting sagot ni Gerald, kahit na ang kanyang puso ay nagdaramdam. Nagpasya si Gerald na tuluyan ng isuko ang kanyang pagmamahal kay Hart.
Nilisan niya ang bakery at unti-unting binura ang lahat ng contact niya kay Hart. Itinuon ang sarili sa kanyang trabaho. Makaraan ng 4 na taon, isa pa rin siyang photographer sa Bonded Studio. Isang araw, habang naglalakad siya papunta sa cafeteria, nakita niya si Hart, ngunit ngayon ay may kausap itong isang kilalang aktor. Sa mga mata ni Hart, nakita niya ang saya na hindi niya kailanman nasilayan tuwing tumitingin ito sa kanya. Sa puntong iyon, napagtanto ni Gerald na hindi talaga siya magagawang mahalin ni Hart, kahit gaano pa siya katagal maghintay. Ngumiti siya ng may pait ngunit may kapayapaan sa kanyang pakiramdam. Alam niyang oras na upang magpatuloy sa kanyang buhay, sa kabila ng mga alaala na laging mananatili sa kanyang puso. Wakas! Dito na po natatapos ang ating kwento. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Sana po ay suportahan ninyo ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-subscribe, like at share. Hanggang sa muli, dito lamang po sa Bonded Tales.